I have a friend na imimit ko sana dito sa Nipponbashi Station kaso biglang nag-cancel last minute. May emergency raw sa work niya. So ayun, imbis na umuwi ako, naisip ko para di naman masayang yung biyahe ko, didiretso na lang ako sa Tsutentako Tower. Narinig niyo na ba yung pangalan ng lugar na yun? Yun yung tower na ipinagmamalaki dito sa Osaka. Kung sa Tokyo nga ay merong Tokyo Tower, dito naman sa Osaka ay may Tsutentako Tower na matatagpuan dito sa may Shinsekai area. Pero di tayo aakyat ha. Doon lang tayo sa baba, gala-gala, tingin-tingin lang kung anong meron. Sakto lang kasi yung dala-dala kong pera pamasahe. Baka pag umakyat tayo, baka pati wallet ko malula sa taas ng presyo ng pinagbibili ko. Charot! By the way, isang station nga lang ang pagitan para makarating tayo sa Ebisuchu Station. At nga sa sobrang lapit lang ngayon, nandito na kagad tayo. Isa nga sa mga nakaka-amaze dito sa Japan ay napakabilis ng mga dating ng tren. Parang wala pa nga 3 minutes yung biyahe mula doon sa station na pinanggalingan ko kanina. Kaya't napaka-convenient nga ng ganito, lalo't sa mga katulad kong mahilig gumala. Nga't nakita ko na nga yung machine, kaya't itap na natin. Nga't pakit na nga tayo sa hagdanan at nakikita nyo na ba yung liwanag na nakikita ko? Nakot, every time nga na nasa ilalim yung tren na nasasakyan ko at palabas na ako, feeling ko para ako laging umaahon sa hukay. Yung transition ba naman from madilim papunta sa maliwanag? Ewan, basta di ko may paliwanag, never mind na lang. Nga't tatawid na nga tayo papunta dun sa may kabilang kalye. Magkahalong excitement at kabangaan nararamdaman ko niyan kasi di ko pa din tanaw yung tower mula dito sa tinawiran ko ngayon. At nga't nagulat nga ako sa nakita ko. Paano yung gulat? Abay, natakpan lang pala siya nung isang building dun sa tawiran kaya't di ko natatanaw. At ngayong tanaw na tanaw ko na nga siya'y nakakabighani ang itsura niya. Para siyang AI lang in real life. Ano daw? Basta parang napapabilib na lang talaga ako sa sarili ko na totoo nga sa Japan na talaga ako. Parang di pa din kasi nagsisink in sa utak ko minsan na nandito na nga talaga ako. Sa paglalakad ko ay napansin kong parang hindi ito yung front side ng tower kaya liliko tayo pakaliwa dito. Baka may mas perfect spot tayo makita para makapag-picture. Napakahirap nga namang maging perfectionist. Oo, get background lang ng picture, kailangan pa nakagitna. Ay sus, Mariosep ka talagang bata ka. Nga't nakagitna na, happy ka na ba dyan ha? Happy ka na? Syempre di pa yun nakontento at masyado daw close up kaya lalayo lang daw tayo kaunti. Tatawid pabalik dun sa kabilang highway. At pagkatawid nga check na natin kung pwede na ba tong spot na pagpicturean natin ngayon. In 3, 2, 1, okay naman siya kaso lang against the dark yung araw dito sa kinatatayuan ko ngayon. Kaya balik na lang tayo ulit dun sa tinatahak kong daanan kanina. Naku, nan trip lang talaga, oo. Nakut, pagbigyan na laang dahil di nga pala siya sinipot ng kamitap niya sana. Aray ko po. Liko na nga tayo dito nang makabalik na tayo agad. Ngayon nga'y susundan na nga lang natin yung path papunta dun sa mismong tower. Araw nga pala ng Martes kaya hindi masyadong marami yung taong nagpunta ngayon dito. Ayan nga't unting lakad na lang at malapit na tayo sa mismong tower. Nang malapitan ko na nga siyang namastan ay napansin kong di pala siya gano'ng nakakalula kumpara sa mga ibang tower na nakita ko noon. At dito nga sa ibaba ay may nagtitinda ng parang mga waffles. At sa ilalim nga ng tower makikita mo itong sobrang ganda at detalyadong painting ng mga peacock sa kisame. Ayan nga at magtutungo na nga tayo sa may gawing kanan para makarating na tayo dun sa mismong likuran ng tower. Nakakaaliw nga itong pagkain na nakita ko, nakaugis pa mismo ni Billy Ken o yung sikat na Lucky Charm dito sa Shinsekai. May soft serve ice cream nga na ang cute, nakaupo lang siya habang nakangiti sa'yo. Kung bibili ka ngayon nasa bandang kanan nga lang to ng kalsada kaya madali mo lang rin makikita ang store na to. Dediretso pa nga tayo sa unahan dahil pansin ko ay mas maraming tao. Ayan nga't bumungad na nga agad ang sandamakmak at kaliwat ka ng kainan sa bawat kanto. Nakot, sa daming ang pagpipilian mo, baka malito ka kung anong kakainin mo rito. Check na nga natin kung nasa likuran ko pa ba yung tower. Ang angas, nasa gitna na siya. Pero syempre pupunta pa tayo dun sa unahan. Medyo nakakahiya kasi magpicture dito, napakaraming tao. Pwede nga. Kala mo naman marunong siya mahiya oh. Pero alam nyo ba, habang naglalakad nga ako rito ay natatakam na ako sa mga nakikita ko. Kung alam ko nga lang talaga na maraming kainan dito ay dapat nagdala ako ng ekstrang pera. Kaso wala kaya't maglalaway na lang muna ang hampas lupa for today's video. May
Nagbebenta rin pala dito ng mga souvenirs gaya nitong mga maliliit na stop toys. Pagkarating ko nga sa may bandang gitna ng alley na ito ay nakita ko na naman ang mga gahiganting statue sa ibabaw ng mga tindahan. Kung napanood nyo nga yung vlog ko noon sa Dotonbori ay kahawig niya nga ito. Sa totoo lang para nga talaga itong maliit na version ng Dotonbori. Karamihan kasi na makikita mo sa Dotonbori may kita mo rin dito. Meron nga ring palaro na parang sa perya na babarilin mo yung target at makakakuha ka ng premyo. Ang cute pa nga ng sombrero ni Kuya, rabbit ang disenyo. Alam nyo ba na ang Suited Taco Tower ay nangangahulog ang tower reaching heaven? Ginawa siyang pinakamataas na landmark ng Osaka noon para makita siya kahit saan. Kumbaga para siyang kompas ng isang syudad. Una itong itinayo noong 1912, ngunit ito'y nasunog at nirebuild ulit noong 1956. Pero ang nakakatuwa, meron itong ilaw sa tuktok na nagpapalit ng kulay depende sa weather forecast. Kapag blue, ibig sabihin malinaw ang panahon. Kapag orange naman, uulan kinabukasan. Kaya kahit wala kang weather app, pwede mo nang silipin ang tower para malaman ang weather forecast. At syempre, para masaksihan nga natin yung mga pailaw na yun, ay pupunta tayo dito sa Spa World Hotel and Resort. Pero hindi para mag-book ng hotel kundi para tumambay lang dito sa may hagdanan. Dito kasi tumatambay yung mga tao para abangan yung sunset o kaya naman yung mga neon lights pagpatak ng dilim. Wala namang bayad ang pagtambay dito except na lang siguro kung maglalatag ka ng tent habang iniintay yung pagdilim. Charot! Para makapaghintay na nga tayo ay hahanap tayo na maupuan dito sa may bandang hagdan. Ang plano ko nga dyan ay hihintayin ko lang at pagmamasdan hanggang dumilim. Kaso nakatulog na pala ako. At pagkising ko nga gabing-gabi na. Pakiramdam ko nga'y para ako nalimpungatan. Then wow! Ayan na nga't umilaw na nga yung Suited Taco Tower. Grabe, alas 7 na ako nagising. Buti na lang kamoy sulit ang pagtulog at paghihintay na ginawa ko. Kung ganito lang din naman kaganda ang madadatan ko, yung magrereklamo pa ba ako? Unang napansin ko nga agad ay yung kulay nito. Di kasi siya kagaya nung in-expect ko na blue or orange. Pero yun pala, di lang pala weather forecast ang ni-embody ng bawat kulay nito. Kung makikita nyo nga'y kombinasyon ng red at blue ang kulay. Dahil ipinopromote nito ang kasalukuyang malaking event dito sa Japan, which is yung ginaganap ngayon na expo dito sa Osaka. At dahil na-witness na nga natin ang ganda ng Suited Taco Tower sa gabi, ay uuwi na nga tayo. Ibang-iba din talaga ang buhay dito sa gabi, no? Ang daming ilaw at mas dumami din yung mga tao. Nagsibukasan na rin ang mga samot-saring street food kahit saan ka tumingin. At yung mismong Suited Taco Tower, para siyang malaking night lamp na nagbibigay ng buhay sa buong Shinsekai area. At habang pauwi ngayon, may nakita pa akong basker. Maganda naman ang boses ni Tropa, kaso lang di ako pamilyar sa kinakanta niya kaya dumiretso na rin kagad ako. Tara na nga't magpaalam na nga tayo kay Suited Taco Tower. Gayon din ay magpapaalam na rin ako sa inyo. Salamat ulit. Bye!